Toronto, 603. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por dos. Tuluyan ng nabuag ang unit team na binuo noong 2022 presidential elections ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, na ngayon ay itinuturing na daw po ni Harry Roque na leader ng oposisyon. Ito ay makaraang umalis si Vice President Sara Duterte sa gabinete at mag-resign bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairman ng NTF-ELCAC. Hindi po nagbigay ng dahilan si Duterte sa inihaing niyang irrevocable resignation sa DepEd na magkakabisa sa July 19, 2024. Umani naman ang iba't ibang reaksyon mula sa mga opisyal ng gobyerno at maging mula sa mga kritiko ang pagkalas na ito ni VP Sara sa gabinete, na ang sabi ng ilan ay ito'y paghahanda na sa darating na eleksyon. Isyu ng bayan, katotohanan, Dos por dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng husto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos. Ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Mother, June 19 pa rin yung nakalagay dito. Ating Saan nakalagay? dito sa pambungad. Itong pambungad. Oo nga, no. Oo, medyo nalito ako. Uso yan. Uso naman Oo, yung nagkakamali sa mga petsa sa mga ngayon. petsa. Sa bagay. Tulad na lang ng resignation ni VP Sara. Effective Today. Ah. Pakita nga natin yun, itong taga-presidential communications. Andyan na ba? Pakita mo nga yun, yung ipinost ng presidential communications office, Combachero. Okay. Sige Tungkol nga. sa date of effectivity ng resignation. Pakita nga na, ipalabas nga natin. Ipalabas mo nga. Ayan. Nakita nyo? Nakita nyo? Kitang-kita, oh. Ayan, binilugan na ni Yuel. May Yan po bilog kasi na. yung official Facebook page ng Presidential Communications Office. Ayan po yung statement. Anong nakalagay sa statement, Kumbachero? At 2:21 PM today, etc. Nag-resign. Punta raw ang Vice Presidente sa Malacanang. Vice President Sara Duterte went to Malacanang. Si pangalawang Pangulo, balik nyo. Balik nyo. Si pangalawang Pangulo Sara Duterte ay nagtungo sa Malacanang and tendered her resignation naghain ng kanyang pagbibitiw as member of the cabinet bilang miyembro ng gabinete
Secretary of Department of Education, kalihim ng kagawaran ng edukasyon, and Vice Chairperson of the NTF-ELCAC. at pangalawang tagapangulo ng NTF-ELCAC. Ayun, yun na yun. Effective, nakalagay. May karugtong pala. Effective today, sabi nila. Chujay? Oo, nagmamadali. Ayan na po yan. Nakikita nyo yung binilugan ni Yuel eh. Effective today, Chujay. 19 July 2019. Kaya tama ka, kumbachero, marami nagkakamali eh. Kaya siyempre, alam nyo kung bakit importante ito. Baka ang isipin ng mga nakabasa, baka ang typographical error dun sa July. Hindi dun sa today. Oo, hindi sa today. Hindi ba? Oo, nakakalito. Dahil nataon naman na 19 din kahapon. 19. Oo, kaya sabi tuloy nung nagpadala sa akin ito ito talagang PCO, kung ano kasi pinag-aasikaso Simpleng proofreading lang, di ba? Yusek Honey Rose Mercado at saka si Secretary Chelo Garapin. Ito proofreading to, simple to at napakalaki. Makasaysayan tong araw na yun kahapon. At hindi lang yun, kapag official communication galing sa Palasyo ng Malacanang, Seat of Power! Seat of Power. Talaga, kapanyarihan yan Oo. Dapat hindi wala tayong nakikitang ganyang mga mga pagkakamali. Pero binawi naman daw. Tinake down yung post at pinalitan. Pinalitan na ba? Tinanggal na yung today. Kasi ginawa na lang effective 19 July. Ayan. Kaya nagkaroon tuloy ng kalituhan doon kung sino nagkamali at kung kailan ba talaga yung effectivity ng resignation. Baka ang iniisip nyo, baka naman may mali lang talaga pati naman dun sa Office of the Vice President kung kailan siya talaga magbibitiw. Kailan ba talaga? Ang tanong ay kailan ba ang effectivity talaga ng resignation ni VP Sara base na rin sa kanyang sariling pahayag, pagliliwanag. Mabuti po siguro pakinggan na natin mismo ang ating pangalawang Pangulo, si Vice President Sara Duterte. Come in. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi hindi, yung umpisa. Dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Ibababa lang po namin ng i-rewind lang po natin. Ang ganda ng ating mga palitan dito, dapat yung mga support group natin tama. I-rewind lang po natin. Ang narinig po ninyo ay nasa forward, nasa fast forward. I-rewind lang po muna natin ang kasi naging pahayag. Ang binabanggit na dito ni Vice President, ang aking pagbitiw ay hindi lulan. Sabi ko, ano kaya ay lulan? Ano ba ibig sabihin ng lulan? Di ba sakay? Nakasakay, hindi lulan. Baka kakumero siya ibig sabihin kasi nga hindi naman siya taal na Tagalog. Pero yung mga sumusulat ng lalo na taga-Department of Education. Yun nga mismo. Dapat ay maayos. Dapat ay lalo yan. Ang DepEd dapat po ay nagtuturo ng tamang balarila. Panitikan. Itinataguyod ang tamang paggamit ng wikang Pilipino. Wikang Pilipino. Alisin na nga natin yung wikang Pilipino. Mag-English na lang tayo. Mag-English na lang tayo. Sige. Total, doon tayo magaling lahat Well, you know. I mean, but why? I don't know. Okay na ba tayo? Mira, yung intro, yung sabi niyang I have today I attend I have ala pa? Rendering pa. Anak ka lang bakang dalaga. Sige. Pero eto, para lang malinawan ng lahat, kung effective today ba talaga ang resignation, syempre, ang makakaalam nun, walang iba kundi yung nag-resign. Pakinggan po ninyo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ang babasahin ko po isang sipi. Sige Ito po'y saan mo ba hinango yan? Ito po'y nandito sa aking iPhone 22. Grabe, may iPhone 22 na pala. With
trillion gigabytes. Anong taon? Anong petsa ba ngayon? Ganito po ang ating mababasa. Sige nga. Ako hereby Kung ganon. I hereby tender my irrevocable resignation. Ako ay naghahain ng hindi na mababawi, hindi na mapasusubaliban na pagbibitiw As Secretary of the Department of Education bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon and co-vice chairperson of the NTF-ELCAC, at pangalawang tagapamuno ng NTF-ELCAC effective simula sa 19 July. ayun, tama. Ano ba ang kahalagahan ng July 19? Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Itinaon po ni Vice President Sara Duterte ang effectivity ng kanyang pagbibitiw sa birthday ni Kumbachero. Birthday po yan Ganun pala o kakahalaga. Kaya napaka-importante po na tinatalakay natin ang petsa. Ganun pala ako kahalaga kay VP Sara. Ano? Tuloy ang basa. Tuloy. Bakit? July 19? Bakit baka naman kasi sabihin na naman baka nagkamali nga Today nga today. Baka Sabi ng PCO lang. today Baka nagkamali lang. Naging yung sa halip na June nagkamali na iginawang July. Tuloy ang basa. Tuloy mo lang. For a proper and orderly turnover. Ayun, para sa wasto at maayos na paglilipat. Ako meron. Ako ay meron. Prepared. Ako ay naghanda A 30-day transition plan ng 30 araw na plano ng paglilipat for all the 9 strands in the central office. sa lahat ng siyam na hibla. Hibla ba? Strands. Hibla sa opisinang sentral. As well as for the different boards and councils chaired by DepEd and CIMEO. At gayon din sa iba pang mga lupon at konseho na nandoon ang DepEd. Ayun, yun ang ibig sabihin nung kaya Talagang July talaga. may 1 month na transition period. Maaaring itanong ng mga ating mga Napakarami naman tanong ng ating mga magulang. Anong gagawin niya ano? sa loob ng isang buwan na yan? Ba't ba galit kayo? Magtatanong lang naman kayo. Diyan sa Bardiaga, makinig ka mabuti. Anong gagawin niya? Ganun dapat. Sa loob ng isang buwan na yan, nag-resign na siya, ba't hindi pa umalis ka agad? Sabihin ng iba. Tuloy ko po ang Total naman, ang basa. ginamit niyang termino ay irrevocable. Alam niyo, yung irrevocable resignation ay hindi na kailangan tanggapin pa nung pinagpasahan sapagkat wala nang bawi-bawi yun At karaniwan nun, ang kapag irrevocable ay on the same day. Yes. Na ito'y sinubmit. Pero dahil nga sa gusto ni VP Sara magkaroon ng maayos na transition, binigyan niya ng isang buwan. Ano nga ang gagawin niya? Ano nga ba? Sa loob ng isang buwan na yan. Sige nga, Pakinggan po ninyo at aking itutuloy ang pagbasa sa liham pagbibitiw na ito mismo ni VP Sara na kanyang isinumite sa Malacanang June 19 at natanggap on the same day at 2:21 p.m. 21 p.m. at nakalagay sa taas doon ay His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Ayan. President of the Republic of the Philippines, Yun. Malacanang, Manila. Mahal Dear Mr. President. na Pangulo. Ayan, eto na. Babasahin ko na yung naisa baba. Ako Shall remain of service to ay the country mananatiling magsisilbi sa bayan through the various programs, activities, sa iba't ibang mga gampanin at aktibidad and projects of the Office of the Vice at President. proyekto ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. I thank you for the opportunity to have served as member of your cabinet. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na makapagsilbi bilang miyembro ng gabinete. Ayan. Kung sa bagay, Kumbachero, ang cabinet position ng pangalawang Pangulo ay hindi naman talaga required. Totoo yan. Yung kanyang pagiging Vice President ay isang mabigat na ring gampanin. Pero dahil nga bati sila nung presidente, nabigyan siya. Katulad din naman ni Erap, nung siya ang pangalawang presidente, ginawa niyang DSWD Secretary, noon ay Vice President
Gloria Macapagal Arroyo na nung bandang Oktubre ng year 2000. Malay ba naman yung gagawin yon ni GMA? Oo, bigla siyang sinabi ni GMA na ayaw na. Tapos pagkasabi niya ayaw ko na. Bigla siyang umikot. Kasama ako kaya alam ko dahil nagko-cover ako ng OVP, sabi niya mag-resign ka na, ERAP. Nung pag-ikot ni Gloria Macapagal Arroyo 2.5 years into the office, nung hindi pala 2.5, 2 months, 2 years and 3 months. Si Sara, sakto 2 taon 2 years. 2 taon nanawagan na si noon ay VP Gloria Macapagal Arroyo na magbitiw. Si noon ay Pangulong ERAP Estrada. Ngayon kaya ay ganyan din ang magiging susunod kaya sa yapak ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo si Vice President Sara Duterte. Total sila magkachokaran. Dikit na dikit. Dikit na dikit. Dikit. May mga nagme-message dito sa atin, sila daw ba nagkamali lang ng dinig doon sa tendering of her resignation sa mismong statement ni VP Sara. Mainam siguro. Pakinggan nga natin. Balikan natin ang unang bahagi ng kanyang talumpati kahapon. Okay. Amin, Madam Vice President. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Sige, ayos na. Ayun. So, tama nga pala yung dinig nila. Baka naman, alam nyo, kapag ka talaga nagsasalita ka, may binabasa ka, may pagkakataon, mamali ka ng basa. I'm sure ang ibig sabihin ni VP Sara doon ay I have tendered. Hindi I have tended o I tended. Baka nadupilas lang yun. Nabulol lang. Minsan kasi mahirap ding i-pronounce yung R. Merong mga taong ganun. Ano yun? Yun din ang ibig niya sabihin doon, tendered. Wag na, don't make a big fuss out of it. Sinabi niya, I tended o tendered po ibig niya sabihin. Tendered. Iba naman ang ibig sabihin ng tended. Meron ding word na tended. Meron talaga. Kaya, bawa, love me tended, love me. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por Ang dos. tunggak na oras, alas 6:21, achi ahya, lakyam diap ithun. Ayan, Mayor Alice Guo, 6:21 na, ACS Balita. Susunod na. Totohanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, 20 ng Hunyo 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita, kasahod ng mga manggagawa sa NCR nakaamba sa susunod na buwan. Halos 400 aplikante natanggap sa unang 2 araw ng job fair ng Department of Health. Ay na Coast Guard mistulang mga pirata sa panibagong pambubuli sa mga sundalong Pinoy sa Ayungin Shoal. Police visibility sa buong bansa, pinaigting pa ng PNP. 2 kidnapper ng isang Chinese student sa Taguig arestado. 5 pang kasamahan tinutugis. At gasolinahan sa Lamitan City sa Basilan
sumabog. Nako. Matapos ideklarang Abu Sayyaf free ang nasabing lungsod. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. Ito po ang pinakamalaking balita ngayon. Nagbitiw na bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC si Vice President Sara Duterte. Hindi nagbigay ng dahilan si Duterte sa kanyang inihaing irrevocable resignation na magkakabisa sa July 19, 2024. Ito daw po ay para bigyan daan ang isang maayos at wastong transition sa susunod na magiging DepEd Secretary. Sinabi naman ni dating presidential spokesman Harry Roque na si VP Sara na ngayon ang magiging totoong leader ng oposisyon. Sa ibang balita, halos 4 na rang aplikante ang natanggap sa unang araw o sa unang 2 araw ng job fair ng Department of Health. Ayon kay Health Spokesman Albert Domingo, umaasa silang madaragdagan ito sa pagpapatuloy ng job fair na tatagal hanggang mamayang alas 4 ng hapon na lamang. Nasa 2,600 jobs sa bansa ang alok ng DOH para sa health sector bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng kagawaran. Layo nitong madagdagan ang workforce sa 76 o sa 76 na operating units ng DOH, kabilang ang DOH Central Office, Centers for Health Development, DOH Hospitals, and Treatment and Rehabilitation Centers. Isinasagawa ang sabayang job fair sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila at yung pang venue sa Luzon, Visayas at Mindanao. Alas 6:31 na ng umaga. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo. Gising na. Narito pang isang ACS Good News. inanunsyo po ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang nakaambang taas sweldo sa mga minimum wage earners sa Metro Manila sa kalagitnaan ng Hulyo. Ito ay kasunod ng nakatakdang public hearing ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board ngayong araw at inaasa maglalabas na po ito ng desisyon base bago ang petsa ng Wage increase yan, kumbatsero. Para kasing negative pag sinabi mong nakaamba. Parang inaambaan ka eh. Parang may masamang darating. Good news pala yan. Oh, maganda. Kaya sige, huwag niyo. Tama na. Akala ko kanina bad news yan eh. Good news pala yan. Good news to. Sabi po ni Laguesma, antayin ang announcement ng Wage Board. Ayan. Samantala, iniutos ni PNP Chief General Romel Marbil ang malawakang pagpapaigting ng patrolya ng mga pulis sa mga lugar o sa lahat ng lugar sa buong bansa. Batay sa direktiba ng PNP Chief, inatasan ang 85% ng mga tauhan ng PNP na mailagay sa field units sa halip na nasa mga opisina lamang. Ayon kay Marbil, layo nitong makabuo ng tiwala sa publiko at mas mapagbuti ang pagpigil sa krimen sa komunidad. Ilan sa field units na tinutukoy sa naturang direktiba ay ang pagsasagawa ng foot patrols, motorcycle patrols, Oplan Galugad at Oplan Sita. Alas 6:32, tinawag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na mga pirata ang mga tauhan ng China Coast Guard na nangharas sa mga sundalong Pinoy sa Ayungin, Seoul. Sinabi ni Browner na sumampa ang mga Chinese sa mga bangka ng tropa ng resupply mission. So hindi lang pala binundol, sinampa pa. Umakyat kumbatsero. Tapos pinagtututukan pa ng patalim ang mga sundalo natin. Ibang klase na yan. Tapos binaklas yung lagayan ng kanilang sinira nung mga baril. Yung mga baril palang dala ng mga sundalo natin dito kumbatsero mga disassembled. Hindi naman talaga ready sa bakbakan. Ayusin mo pa. Pinag-kukumpis yun. Nanakaw, ang sabi nga ng Armed Forces. Ayon po kay Browner, ay binutas nitong mga taga-China Coast Guard ang isang inflatable boat, inagawang baril at cellphone at ito'y mga armado ng bolo at kutsilyo nang komprontahin ang mga tauhan ng Philippine Navy.
May mga video Marami niya. sila, no? Ang dami nilang barko. Ang dami nila. May Kontra mga dun video sa daw isang na kontra dun sa isang inflatable boat lang ng Totoo. nako. Ayan kumbatsero. Tindi, ano. Paano ka naman papalag dyan? Oo. Oo. Pero sabi naman ni General Browner, with their bare hands, Oo. nakipagtulakan din, nakipag-gitgitan din ang ating Iba na mga yan. sundalo. Iba na itong pangyayaring yan. Yung pinakahuling pangyayari na yan. Kaya nga, ano ba ito? Yung bang mga Pilipino na kumakampi sa ginagawa ng China na to, ano ba? Gusto nyo bang i-justify ito? Gusto nyo pa bang i-justify ito? Itong mga, lalo yung ating yung mga influencers. At yan proxy war pa ba ng US at China yan? Tingin nyo, ito, proxy war ba ito? US-China pa rin ba ang naglalabanan dyan at naiipit lang ang Pilipinas? Sinampahan po, ulitin natin, sinampahan po ng mga taga-China Coast Guard ang best at tinutukan. Iba na yun, iba yun. Oo. Matindi na ho yung pangyayari na yun. Ay, nako. Ayun, ganun pala, binubutas pala talaga nila yung inflatable boat. Ayan, Yan. hinahampas ng mga, ano ba yun, sibat ba yun? Parang May sibat nga panusok no? Tinan mo naman, pinaligiran kumbatsero. Kinuyog, Ay, nako. Mga na kababayan. iba na ito. Ito, ulitin lang natin, kumbatsero, ito, ang ating panawagan ay address. Ayun, ano yun, sinungkit pala yung nasa, may sinungkit sa, tsaka sinampahan pala talaga. Sinampahan, Pinasok. kumbatsero. Iba Saka na yun. may meron diyang, kumbatsero, meron pang mga video na may video cam yata itong ating mga yung body cam. Yung iba nating mga Tsaka pati cellphone sundalo. nila, pinag-aagaw daw, pinagkukuha. Oo. Tapos tinapunan Iba pa na ng ho tear ito. gas. Oo. Tinapunan pa ng tear gas. Yan kita nyo. Ay, okay yun. Kaya pala may umuusok na ganun. Ay, nako. Ay, nako. Sige, justify ninyo yung mga pro-China na mga influencer diyan, i-justify ninyo. At yung mga Pilipino po na ang tingin dito ay proxy war. Ng Proxy war US at ng US. Amerika. Pwede i-justify. Nasa sa inyo pa rin naman yun. Alas 6:36 ang ating oras. Ilang oras matapos na ideklarang Abu Sayyaf free ang Lamitan City, Basilan, niyanig naman ang malakas na pagsabog ang isang gasolinahan doon. Kasabay ng selebrasyon ng ika-17 founding anniversary ng lungsod. Isang iniulat na nasugatan na kinilalang si Alwadun Asnain na dumadaan lang sa gas station nang mangyari ang pagsabog. Ayon kay Lieutenant Colonel Arian Dalumpines, Lamitan City Police Chief, hindi Abu Sayyaf ang may kagagawa ng pagsabog dahil wala ng Abu Sayyaf doon. Hinihinalang extortion ang motibo ng krimen dahil bago ang pagsabog ay nakatanggap ng extortion letter ang may-ari ng gasolinahan mula sa hindi kilalang source. Naniniwala naman ang mga opisyal ng Lamitan na may grupo lang na gustong mapahiya sina Lamitan City Mayor Roderick Furigay, Basilan Governor Hajiman Saliman at ang mga opisyal ng pulisya at militar kasunod ng deklarasyon ng Abu Sayyaf free. Alas 6:37 na umaga. Susunod! Dito po! Ano kaya ang masasabi ng Senate Committee on Basic Education? Dito po sa pagbibitiw ni VP Sara bilang DepEd Secretary. At ano ang latest kay Mayor Alice Guo? Ayan, tinatanggi niya na siya yon. Si Guwaping? Si Guaping. Na hindi siya yon. Hindi raw po siya yon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Senator Sherwin Gatchalian. Susunod na! ACS balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon,
All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Kausapin natin ang chairperson ng Committee on Basic Education ng Senado, Senator Win Gatchalian. Senator Win, magandang morning! Good morning, Jerry. Good morning, Anthony. Magandang umaga sa inyong dalawa. Opo, itong pagbibitiw muna ni VP Sara bilang DepEd Secretary, Nagulat ba kayo inasahan dito? niyo na ba yun o nagulat kayo? Actually, ako personally nagulat ako dahil tuloy-tuloy yung aming pagtrabaho sa Committee on Basic Education at Education Commission at DepEd. Tuloy-tuloy yung aming pagko-collaborate, tuloy-tuloy yung aming pagko-cooperate at yung mga USEC at ASEC ng DepEd talagang buo ang suporta dito sa mga ginagawa natin sa education sector. Kaya nahinayang ako na siya ay nag-resign dahil marami nang naumpisahan tulad yung K-10 matatag curriculum na bagong curriculum natin. This year, ipapatupad na yan ng malawakan at nakakahinayang. So paano po mangyayari doon? Siya po ang kumbaga brainchild niya yun, ano? Itong matatag curriculum, ipupursue pa ho ba yan? Ipo-pursue yun, no? Dahil unang-una, dumaan ito sa masusing konsultasyon kasama yung ating mga education stakeholders. Matagal ning ginawa to, no? Nag-umpisa ito nung sa huling administration, rinipaso sa kasalukuyang administration at ngayon ini-implementa na. At yung mga textbooks actually piniprinta, yun yung isang naging naging cooperation namin sa EDCOM at ng DepEd na yung textbooks ay dapat ma-deliver on time. At yun naman ang nagawa. Kahit na medyo may problema at malaki yung malawak yung pagsusupply ng textbooks, pero mahahabol naman sa paglunsad ng bagong curriculum. Wala ho kaya, Senator, wala ho kayang epekto ito sa mga programs and projects na yan? Hindi ho kaya setback ito sa DepEd, itong resignation ni VP Sara? Yun ang aking panawagan, Jerry, sa liderato na yung mga USECs at ASECs sana manatili dahil ito yung mga workforces. Nakita ko with my own eyes na sila talaga yung on the ground at yung detalye sa kanila talaga bumabagsak. So para hindi antala yung pag-iimplementa ng marami pang programa, hindi lang yung K-12, yung K-10 matatag curriculum, yung mga anti-bullying policy natin, yung mental health policy natin, yung pagbabawas ng mga non-teaching responsibilities ng ating mga teacher. Marami na naumpisahan sana manatili yung mga USECs at ASECs para tuloy-tuloy yung pag-iimplementa nitong mga reforma. Ang tinutukoy nyo yung mga co-term, yung mga sabihin natin, mga bit-bit ni VP Sara nung siya ay naging secretary, Senator Win? Tama, Anthony. Pero yung marami doon ay professionals at marami doon ay na-appoint sila hindi dahil sa kanilang political affiliation kundi sa kanilang talento at galing at yung kanilang professional background. Kaya nakikita ko rin naman na magandang manatili sila para tuloy-tuloy yung pag-iimplementa ng mga reforma. Bigyan kita halimbawa, Anthony, na isang mahalagang reforma, yung National Learning Recovery Program natin. Nag-umpisa ito dahil tapos ng pandemya, kinailangan natin na humabol sa mga o kinailangan ng mga estudyante humabol sa kanilang pag-aaral at nagkaroon ng National Learning Recovery Program na ngayon ay ini-implementa na nationwide. Okay. Kabisado ni basic education ni Senator Win. Ayaw niyo bang maging DepEd Secretary, Senator? parang kayo yung secretary, kabisado niyo eh. Hindi naman dahil talagang regular kasi kami nakikipag-ugnayan at coordinate sa DepEd. Talagang ang tingin ko kasi sa paglutas ng problema natin sa basic education, kailangan ng
team effort. Ibig sabihin, yung legislative at executive nagtatrabaho, hindi nagtuturuan. Oo. At yun naman ang nangyari sa loob ng halos 2 taon rin nitong Education Commission at Basic Education Committee. Sino po at ang, nakita ko naman ang mga DepEd officials, tanggap nila yung rekomendasyon at suggestion. Hindi sila nagiging defensive sa kanilang mga pagkukulang. Kaya yun naman ang maganda, kaya marami rin nalulutas. Bilang kayo po ang Pangulo o Tagapangulo ng Senate Committee on Basic Education at baka kayo matanong din dyan, sino po ba ang dapat na makapalit moving forward ni VP Sara sa DepEd? Anthony, medyo bago pa itong pangyayari kaya pinag-iisipan ko mabuti. May mga top of mind names ako, may mga pangalan na lumalabas, pero dahil ang DepEd kasi pinakamalaking government agency sa ating bansa. Kalahati ng bürokrasya nasa DepEd. Halos 900,000 teachers, 100,000 non-teaching staff, 1 milyon yung kawani, halos 1 milyon yung kawani sa DepEd sa loob ng 2 milyon ng buong ahensya ng gobyerno. At almost 27 million mga students, both public and private school ang sakop niya. Kaya napakalaki ang responsibilidad dito. Halos 23 million nasa public schools natin. Kaya hindi madali at hindi biro yung trabaho at kailangan ng isang tao na mayroong political will dahil isa na nga sa kagandahan na Vice President ang concurrent Secretary of Education natin. Merong political will na pwedeng ilagay doon. Pero o mayroong sino po ba yung, political will na sino pwedeng po ba yung gamitin nasa- dahil siya ang ating Vice President. Sino po ba yung nasa top of mind ninyo? Pwede nyo ba i-share sa amin? Anthony, Jerry, ibubulong ko na lang sa inyo dahil pinag-iisipan ko pa mabuti ito. Dahil nga bago lang, kahapon lang ng hapon lumabas. Pero ibubulong ko na lang sa inyo Kasi pag off the air. Malamang i-consider din yan ng Malacanang, lalo na't kabisado nyo ang education. Pero kailangan ba, Senator, from the academe o galing din sa education sector? Sa loob. Sa loob. At insider ba dapat Insider? o outsider? At hindi politiko? Magandang tanong yan, Jerry. Bigyan kita ng halimbawa sa Indonesia, ang inappoint ni President Jokowi ay yung isa sa founder ng Gojek, yung kanilang equivalent ng Angkas. At bata pa siya, only 35 or mid-30s lang. Pero ang gusto kasi ni President Jokowi na doon sa kanilang curriculum, merong technology na itutulak nila at dapat may innovation ang itinutulak nila. Kaya nag-appoint siya outside of the bureaucracy. Bata pa, Harvard-trained, tapos very innovative dahil siya yung founder ng isang technology company. So, meron ding maganda rin yung ganyan na ma-appoint na sa labas ng sistema dahil fresh yung kanyang knowledge na pwedeng dalin sa bureaucracia. Bagong mga ideya, bagong mga konsepto, innovative ang pwedeng ipasok. Pero dapat balansehin rin dahil yun na nga, nasabi ko ang DepEd napakalaki yan eh. Pagpasok mo diyan malulula ka dahil 1 milyon na tao ang kakausapin mo. So dapat meron rin kahit papaano experience sa pagmamanage ng ganitong kalaking ahensya. Disadvantage ba kung politiko, Senator? Ako, ang aking pananaw, mas maganda kung hindi politiko dahil ang education ay dapat wala kang political leanings, no? Dahil education is for all. So kahit anong kulay, kahit anong partido, dapat ay tinutulungan. So para sa akin, mas magandang ganun ang direksyon. Opo. Okay, last na lang dun sa bagay na yan, may kinalaman ka rin pa rin kay VP Sara. Alam ko, very close kayo kay VP Sara eh. Magkaibigan kayo. At in fact, nung araw nga, kumbatsero, bago yung 2022 elections, meron pa kang Duterte, Win Gatchalian na binubuong tandem nun eh. Oo, nung nga bago pala. kayo Oo, nga mag-re-election, pala, bago magkaroon ng BBM Sara. Ang sabi po ni Harry Roque, si VP Sara ngayon ang magiging bagong leader ng oposisyon.
Paano po yung mga alliances ngayon? Kayo po, NPC, yung Partido Federal, si VP Sara, may sarili siyang partido. Paano po ang magiging itsura ng political alliances pagka ngayon pong nagkaroon po ng malaking pagbabago sa landscape? Well, Anthony, para sa akin, no, personal personal na opinion. Para sa akin, maaga pa para sabihin kung ano yung magiging alliances. Marami pa kasi ngayon nakikiramdam kung ano yung mangyayari. Although alam ko marami na rin may idea kung paano kung ano ang hugis ng ating politika, lalong-lalo na midterm. Dahil next year, midterm election natin eh. Exacto. So, pag midterm, nakikita mo doon yung pagbubuo ng mga grupo-grupo. So, ako, mahirap magkomento ngayon, no, dahil bago pa lang yung pangyayari. At ako naman ay tinitingnan ko lang naman kung paano itong Department of Education, paano ipagpapatuloy yung kanilang naumpisahan na magagandang proyekto. Tingin nyo magiging leader talaga ng oposisyon? Magiging active as an opposition head si VP Sara? Yung kanyang sa akin, nakikita ko yung kanyang pag-resign it's a political decision for sure, dahil sa trabaho wala namang problema. Sabi ko nga, maraming naumpisan na magaganda, marami siyang reformang na-implementa. Kaya sa akin, sariling pag-aanalisa, ito ay isang political decision. Ngayon, kung ano yung magiging hugis ng politika natin, yung pa ang titignan natin. Pero dahil siya ay isang vice president, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, yung kanyang impluwensya hindi nating matatawaran. Lalong-lalo na sa Mindanao, makikita natin, even in mga survey ngayon, yung kanyang approval rating sa Mindanao umaabot ng 95% to 98%. Napakataas. Solido ang Mindanao pagdating sa pamilyang Duterte. Opo. Okay, last na lang, isang bagay na lang. Idini-deny po ng kampo ni Mayor Alice Guo na siya si Guaping. Si Guaping. Opo. Ito ang sabi ni Vic Lima, tumbok ng Winvestigador. Winvestigador. Opo. Paano po yan? Ano po reaction nyo doon sa kanilang denial? Anthony, Jerry, ako kumbinsido na si Go Huaping ay si Alice Go. Tatlong bagay. Unang-una, tingnan natin lang yung litrato ng bata, yung malaking bata. Hawig na hawig ni Alice Go. At kahit sinong tanungin kong mga kasamahan natin, talagang sinasabi na hawig siya. Pangalawa, kadugtong ng dokumento na yan, meron ring application yung kanyang pamilya. At si Lin Wenyi nag-apply rin ng Special Investors Resident Visa. At nakasulat dun sa application ni Lin Wenyi na mga anak niya, isa doon ay si Guo Huaping. Nakasulat doon, dependent daughter. Very clear. At ang registered address na isinulat ni Lin Wenyi ay Valenzuela City. Parehong address na isinulat niya sa kanyang incorporation papers. So ibig sabihin, nagtugma itong Special Investors Residence Visa at yung mga impormasyon sa incorporation papers ng mga kumpanya nila. At pangatlo, kaya walang mabigay tawagin ko ng Guo Huaping, si Guo Huaping ng detalye tungkol sa kanyang pagsilang, yung kanyang elementary school, yung kanyang kaibigan. Dahil nga 13 years old, nasa China pa siya. At pumunta siya dito sa ganyang edad, dito na nanirahan. At dahil hindi sila dumaan sa naturalization process, ang ginawa ng kanyang ama, nagsinungaling doon sa late registration at ibinigay itong mga peking detalye. Kaya naging Pinoy siya o naging Filipino siya gamit yung kanyang peking birth certificate. Humaba itong teleserye na ito ng Lucky sa Farm. Lucky sa Farm. Yung itong kay Mayor Alice Guo na ito. Ano ho ba susunod? Kayo dyan sa Senate, nag-executive session pa kayo nun eh. Hindi pa ho ba tapos ito, Senator? At may kasunod pa ba? May hearing pa ba kayo sa Senate? Marami kasing nagtatanong anong connection nitong impormasyon sa Pogo. Kaya namin pinalawak yung investigasyon dahil
maraming gumagamit itong late registration para makakuha ng Filipino citizenship na maling-mali. At kung ikaw ay meron ng Filipino citizenship, pwede kang bumili ng lupa at pwede kang kumuha ng Filipino passport. At ito naman yung connection sa Pogo dahil itong mga peking Pilipino meron ng Filipino passport at may Filipino birth certificate, nakakabili na sila ng lupa na katakot-takot. At pwedeng ipatayo dito yung Pogo Hub, pwedeng dahil may Filipino passport sila, pwedeng kumuha ng pera sa labas at ito na rin yung papasok yung money laundering angle. Kaya importante na maimbestigahan to at nag-file nga ako ng resolution para lalong pa maimbestigahan itong late registration process dahil naabuso at nababoy itong late registration process natin. Last question, maikli na lang. Ang tanong po sa inyo ng kampo ni Mayor Alice Guo, bakit daw po ba galit na galit kayo sa kanya? Hindi naman ako galit, no? Ito lang yung mga ebidensyang lumalabas. Ako naman ay ang aking mga pananaw at sariling pag-aanalisa ay galing sa mga ebidensya at dokumentong pinapadala. Ay, yun ang sa hearing at sa aking mga statements, lagi kong sinasite yung mga dokumento at tinatahi-tahi lang namin. Sa totoo lang, Anthony, katakot-takot na dokumento yung dumadating at inaanalisa namin, tinatahi namin para makita namin yung buong larawan in big picture. Kaya walang emosyon to kung di puro ebidensya lang ang tinitingnan natin. Senator Win Gatchalian, sir, maraming salamat Thank po you, at Senator. magandang umaga po sa inyo. Anthony, Jerry, maraming salamat. Thank you. Salamat po sa pagtsatsaga nyo. Very important kasi itong dalawang bagay na to. VP Sara, Mayor Alice Guo. Dalawang pinakamalalaking issue ngayon. Pinakamalalaking issue ngayon. Bumaba na nga lang yung kay Alice Guo, may bago ngayon, itong kay VP Sara, na banner story ng lahat ng mga pahayagan dyan. ngayon. And thank you for your patience. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Hey, magandang morning! Sino kaya ang susunod na DepEd Secretary? Yan ang Guessing wanted. game. Yan ang wanted ngayon. At sigurado, kumbatsero. hindi naman siguro nabigla dito kung Batsero ang Malacanang. Ano? Hindi na. Hindi naman. Hindi ko ba nabanggit sa'yo? Hindi. Maski sa sarili ko ring hindi na, kumbaga parang papunta na talaga doon. Papunta na. Andun na lahat ng sinyales. Nandun na kumbatsero. lahat ng senyales. Siguro, gusto mo, isa-isahin natin Habang iniipon pa nitong si Sherwin Alfaro yung pera niya sa Barangay Addition Hills. Yung mga nakikinig dyan sa DCRH, lakasan Sa yung Barangay Addition Hill sa Mandaluyong. Mandaluyong. Ayan. Mayor Ben Avalos. Baka naman magpa-Berger ka pa dyan. Magpa-Berger ka pa dyan, ha? Benz Berger, ha? Benz Berger. Ang dami. Marami talagang mga pangyayari na papunta dun sa expected, inaasahan na natin. Ang tawag nga nila dyan, kumbatsero, that's inevitable. 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 Tama. Kaya po inevitable dahil sa meron po kasing isang sitwasyon si VP Sara na tingin ko mahirap din Mahirap din. Parang naipit din siya. Naipit siya. Halimbawa lang, kumbatsero, unahin natin yung tungkol sa West Philippine Sea. Oo. Paano po makapagsasalita si VP Sara sa West Philippine Sea kahit na sabihin niya hindi niya linya yon, etc. Hindi naman totoo yun Hindi naman totoo hindi niya linya yun Oo, Ang totoo nun di ba't ang gusto nga ni VP Sara nun defense portfolio, Defense Department. Kaya nga gustong-gusto niya yung ROTC. Yan ang gusto niya yan Pero saka VP siya ng Pilipinas pero ayun, bukod pa sa siya ay pangalawang pinakamataas na pangulo ng bansa. Pero hindi siya nagsasalita kahit na nasasaktan na, naputulan na ng daliri ang tauhan natin diyan sa West Philippine Sea. So hindi siya makapagbigay ng kanyang ng pahayag diyan, Dahil dahil ipit siya ang kanyang ama
At yung kanyang mga kapatid, nandun sa kabila at pro-China, sabihin na natin. Pro-China. At pati yung mga kasamahan nila. At mga kasamahan nila. Oo. Medyo mahirap po. Mahirap Ayoko yun. mapunta sa sitwasyon ni VP Sara. Bukod pa sa naunang posisyon nga na yung kanyang ama, kanyang mga kapatid, minumura Talaga. ang kanyang presidente. Yun. Yung kanyang katandem sa nakaraang eleksyon. Na pinagre-resign. Pinagre-resign pa. Oo. Oo. Kaya nga sabi ko kanina, hindi susunod na rin kaya si VP Sara sa ginawa ni GMA noon na pagkababa as cabinet member sumigaw na ng resign. Resign erap nung Resign panahon erap, na yun. Nag-ikot pa siya nun, kumbadjero. Nag-ikot pa siya doon para to capitalize on the Weteng Gate scandal. Ayan, ang kaibahan lang ni Erap nun, nagkaroon pa ng impeachment process, nagkaroon ng impeachment trial eventually sa Senado, na wala naman ngayon, hindi present ngayon kay BBM. Pagkatapos nga, yung tungkol sa, di ba, naalala niyo yung tungkol dun sa confidential fund. Ayan, Ang pakiramdam ng grupo nila, hindi man kumikibo si Pangulong Bongbong Marcos, may bendisyon ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga kilos sa laban dyan sa confidential fund na yan. Totoo yan. At pang-apat, pang-ilan na ba? Nakakasampu na yata tayo. Naalala niyo po yung bagong Pilipinas hymn? Ayan, bagong Pilipinas hymn, bagong Pilipinas pledge. Yung pledge. Nung, di ba, may utos dyan. May utos dyan. Na patugtugin, sumpahan. Sa pag-flag raising ceremony. Pero sa DepEd, wala. Hindi ginawa Walang ganun. yan. So talagang this is inevitable. Kumbaga, the writing on the wall, napakalaki. Ando na. So, mainam na rin naman to draw the line. Tsaka for delikadesa na rin. Di ba? Mahirap. Sabi ko nga sa inyo, ulit-ulitin ko, mahirap yung sitwasyon ni VP Sara dahil meron siyang official family, yung administrasyon as member of the cabinet, at meron siyang biological family on the other hand na kabangga, kaaway ng official family. Kaya ang susunod ngayon, sino ang susunod na DepEd Secretary? Yun. Ang sabi nung katatapos lang na kausap natin, si Senator Win Gatchalian, na nakatutok sa basic education, sana hindi politiko. Nakatulad ni VP Sara na politiko. Ayan. Sana hindi politiko at pwede rin namang hindi galing sa academe din. Yan ang example niya nung sa Indonesia. Pero hindi politiko. Ayun. Ayan. Yun ang importante. Kailangan natin yan. Kailangan natin ng professional. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Dos por dos. Sabi nito si Mayor Chris Garbo ng Mabalacat, nakatutok ang mga Mabalakenyos sa 2x2. Sayang, hindi kami makapunta dyan sa Mabalacat. Mamimigay din sana kami ng pera dyan. Puspusan po ang pagsuyod ko, Katunying, sa mga foreign establishment dito sa amin. Baka masingitan ako ng pogo. Sabi ni Mayor Chris Garbo. Tama yan, Mayor Chris Garbo. At yan naman talaga ang tungkulin ng isang local chief executive. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Oy, Congressman Romeo Momo Sr., 7:14 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Huwebes, June 20, 2024. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, pagbibitiw ni VP Sara bilang DepEd Secretary, umani ng iba't ibang reaksyon.
AFP naglabas ng ebidensya na armado ng mga bladed weapons ang China Coast Guard sa panibagong pambubuli nito. Mga estudyante ng bansa, pangalawa sa pinakamahina Nako. sa larangan ng creative thinking. Kampo ni Mayor Alice Guo itinanggi na iisang tao lang ang alkalde at si Go Huaping. Simpleng pag-aaway ng mag-live-in partner sa nanauwi sa trahedya. Lalaki pinugutan ng kapatid Nako. at tatay ng misis sa Agusan del Sur. At security agency at 2 tauhan kinasuhan sa pagbibigay ng proteksyon sa isang negosyanteng Chinese sa Taguig. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Mamigay muna tayo ng kwarta. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, may nanalo na ba? Sherwin Alfaro sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong. Go, go, go! Umaga, Anthony and Jerry dito sa puso ng liblib na Addition Hills, Barangay Addition Hills. May nakita tayo na isang marikit na binibini. Ewan ko kung sasali ito sa Reyna ng Aliwan sa June. Bakit naman? Bakit naman? Tignan mo mama. Ano ba suot? Ano bang suot? Kailangan manabik muna kayo. Ba, surprise pa ha, surprise. Oo, isang binibini ang Binibini. na nahuli na naka-tune in sa DZRH. At sa sobrang sikip dun sa mga black yung area dito sa block 40 hindi kami makaparada doon dahil doon lang sa block 40 nakakita ko ng sunod-sunod na bahay dito sa Barangay Addition Hills na lahat nagtitinda ng pagkain. Biruin mo mula doon sa pagpasok namin hanggang sa kataas-kaasan ng Addition Hills. Kaya lahat ng bahay nagtitinda ng pagkain at nauubos daw yun dahil dinadala at nirarasyon sa iba-ibang mga opisina dito sa Mandaluyong. Pero eto ang ating nahuli. Ayan mukhang pang-Reyna ng Aliwan. Sa Reyna ng Aliwan. Si Nanay, pangalan niyo po Nanay? Pungulan po. Si Nanay Belinda. Dominga. Si Nanay Dominga. Kayo po palaging nakatune in sa DZR. Matakin mo. Bit niya yung kanyang radyo. Ayan Ayan yung kanyang transistor radio. Paborito niyong pakikinggan anong paborito niyong pinakikinggan na programa tuwing umaga? Ay, si Angelo, si Dos por Dos, saka yung Madamdaming Bayan. Ba, kompleto ha. Kompleto. Hanggang sa, kay Henry Ori, saka si Karen. Yan ang talagang listener. Yan ang listener. Oh, yan talagang listener, Sherwin. Talagang nakita namin siya na nando sa kanto. Oo, at pagka galing na doon sa kanto, yun, na-checkpohan natin na doon, dala-dala yung kanyang transistor radio at hinila namin dito sa may labasan kasi hindi na kami kakasya doon sa may looban. At dahil paborito nyo si Anthony at sino paborito ang sir? Maray sila pong lahat. Ayun, Silang lahat. Lahat. Dahil paborito yung lahat ng announcer sa DZRH, meron yung 1,000 pesos. Yehey! Dos por Dos. At lalo kayong gaganda. Taga saan ba kayo? Parang yung inyong itsura ay parang taga Central Luzon. Nag-bisiha po ako. Abay, kaya naman Bisihan na pala eh. Bisihan pa. Nag-bisiha po ako. Nagbakasyon lang po ako dito sa anak ko. Saan? Saan sa Nueva Ecija?
Oh, ilang taon ako kayo nagbabakasyon? Hindi, nung ano lang po, yun naman lang po ako dumating dito. Saan pa lang pala? Parang taon Saan na daw? nagbabakasyon. Si Erwin, saan sa Nueva Ecija? Sa Kuya po. Opo, Kuya po. Ilocana. Sa Kuya po. Oo. Naimbag na bigat, kada kayo amin. Apo. Agreeing kayon. Kamusta po? Tinan mo na. Siguro naggugwapo kayo niya. Ayun. So, gwapo niya daw. Parang may request si nanay. Pero pagandahin muna natin si nanay. Bigyan mo natin ng DZRH t-shirt. At nanay, meron ka pang grocery bag mula sa DZRH. Thank you po. Thank you po sa Maraming salamat po. advance anniversary po ninyo. Salamat Ayun, po. ako, dahil po sa inyo, patuloy na tumatanda ang DZRH 85 taon dahil una sa Pilipinas, una sa Pilipino, kayo po ang aming una at number one kayo mga tagapakinig at tagapatanood. Ako talagang DZRH na po ako. Talagang hanggang ngayon nakatutok pa rin sa DZRH. Kaya maraming salamat po sa inyo. Din po sa DZRH. Ako maraming salamat sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Sumutok lang sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Mas Malakas Promo. Arts number 6, Sugarwin Battle Faro. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Babu. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Flash Report. Flash Report! Nako, may nawala na naman ng preno. Naku po. Sa Commonwealth. At saka yung waiting shed ang Sinuro. sinuro. Alamin natin ang balita mula kay RH5 Val Gonzales. Coming Val! Anthony, mula doon sa 10 metro ang layo, mula rito sa lugar na ito, sa bahagi ng St. Peter dito sa Commonwealth Avenue, tuloy-tuloy, bumaharurot na pumasok dito sa lugar na ito. Itong pampasaherong jeep na ito, isang jeepney na ito, na sumuyod, inararo nito, yung barrier nitong ginagawang malaking waiting shed na ito dito sa Don Antonio, dito sa may bahagi ng Don Antonio station ng MRT 7, ang MRT 7. At sinuyod nito yung barrier na ito. Ang sira yung pinakaharapan mismo nitong sasakyan, isang jeep na ito na minamaneho ng isang Jason Cureg. Ayon dito kay Jason Cureg, abay nawalan daw siya ng preno, hindi na kumakagat yung preno. Naku Kaya po. na tuloy-tuloy niya dito sa kaba ng westbound lane ng Commonwealth Avenue ay iginilid nito, pero dinunggol nito itong barrier, itong ginagawang malaking waiting shed nito. Mabuti na lamang Jerry at Anthony ay walang nag-aabang pa dahil Buti ginagawa na pa lang. lang itong waiting shed nito. Mabuti na lang walang nag-aabang, pero yung 8 sakay nitong mga pasahero ay wala naman pang iniindang mga tinamong mga sugat. Kaya't sumakay na lamang dun sa iba pang mga pampasaherong jeepney dito sa lugar na ito. May kalumaan na rin, ano? May kalumaan na rin yung jeep. May kalumaan na rin itong jeep. Sabi nitong si Police Senior Master Sergeant Jason Gallardo ng QCPD Traffic Sector 5. Iimbestigan na pa rin nila itong insidente dahil hindi nila alam. Baka isa dun sa 8 mga pasahero ay biglang magreklamo at makaramdam ng sakit sa pangangatawan. Kaya hawak na nila ngayon itong driver na si Jason Cureg na nakatakdang sampa ng kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Mula rito sa kapa ng Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Sunod na rin natin kung Bachero, importante to lalo na dun sa mga nakatira sa 33 barangay sa Maynila na mawawalan ng tubig. Ay nako, San tubig ba yan? naman. San Tubig. ba yan? San ba yan? Alamin natin kung saan-saan yan mula kay RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Makakaranas ng water interruption ang maraming residente sa mahigit sa 30 barangay sa Maynila.
sa abiso ng Maynila sa mga barangay opisyal kabilang sa mawawala ng tubig mamayang gabi na magsisimula ng alas 9 hanggang kinabukasan alas 11 ng umaga. Itong barangay 187 hanggang barangay 220 at barangay 202-A. Aabutin ito hanggang dito sa may Antipolo at sa area ng Antipolo Street sa Tondo, Abad Santos. At yung kay barangay chairman Aladin Cuevas, ang punong barangay ng barangay 189 na nag-abiso na sila sa kanilang mga residente na mag-ipon na dahil sa mamayang gabi na ay mawawala na ng tubig hanggang kinabukasan. Ang water interruption ay dahil sa maintenance na ginagawa na Maynila mula sa Rizal Avenue, Arpapa, 2nd at 4th Avenue sa corner Rizal Avenue. Ang maintenance, yung pinaka-main pipe daw, Anthony Perry, ang ginagawa ng Maynila. Para sa kauna-una sa Pilipinas, Pisari, Chito, Shiver Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel, 7:26 ng umaga. Dagdag na mga balita sa pangunahing balita, susunod na. Balita, mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH, pangunahing balita. Alas 7:32 ng umaga, tuloy ang mga balita sa pangunahing balita. Patay ang isang lalaki matapos pugutan ng kapatid ng kanyang ka-live-in partner sa Santa Josefa, Agusan del Sur. Ayon sa ulat ng pulisya, bago nangyari ang insidente, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang mag-live-in partner dahilan para umuwi ang babae sa bahay ng kanyang mga magulang. Sinundan ng biktima ang kanyang ka-live-in, ngunit hindi ito humarap sa kanya kundi ang tatay at kapatid nito na nauwi sa bugbugan na humantong sa pagpugot sa ulo nito gamit ang isang itak. Tinutugis na ngayon ng pulisya ang dalawang sospek na agad tumakas matapos ang krimen. Arestado naman ang dalawang lalaki matapos mahuling iligal na nagbibigay ng protection services o umaaktong mga bodyguard ng isang negosyante sa BGC sa Taguig. Nakwelyuhan ng PNP ang dalawang unauthorized protection agents habang kasama nito ang isang Filipino-Chinese businessman sa isang restaurant. Kinumpiska ng mga otoridad ang dala nitong 2 baril, 5 magazine, 35 mga bala upang isailalim sa verification and documentation. Kinusuhan na ang Protective and Detective Agency at dalawa nitong security agents sa kasong possession of license to exercise security protection o kawalan ng lisensya, working without authority to deploy protection agent at iba pang mga kaugnay na kaso. Nagbitiw si VP Sara Duterte bilang DepEd Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Sinabi ni VP Sara na hindi dahil sa kahinaan ng kanyang resignation kundi dala daw ng tunay na malasakit para sa mga guro at kabataan. Nangako ang Vice Presidente na patuloy pa rin niyang itataguyod ang dekalidad na edukasyon at patuloy na magiging ina ng mga guro at mag-aaral. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
Samantala, nagbigay naman ng iba't ibang reaksyon ang mga opisyal sa gobyerno kaugnay sa pagkalas ni Vice President Sara Duterte. Kumbinsido si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na ang pagbibitiw ni VP Sara bilang Education Secretary ay isang political move bilang paghahanda sa darating na eleksyon. Para naman kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, asahan na ang open war at matinding banatan sa pagitan ng kampo ni BBM at VP Sara kasunod ng pagbibitiw na ito. Umapila naman ang Teachers Dignity Coalition kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag politiko ang italagang kapalit ni VP Sara. Samantala, umaasa naman si Albay Representative Edsel Lagman ang pagbibitiw ng DepEd Secretary bilang ay magbibigay daan upang matugunan ang nakaalarmang krisis sa edukasyon ng bansa. Hudyat din anya ito ng tuluyang pagkamatay ng Uniteam, ang kanilang tandem na binuo noong 2022 elections. Suportado naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa at Attorney Harry Roque ang desisyon ni Secretary Sara na itinuturing ngayong leader ng oposisyon. Inilabas na ng Armed Forces of the Philippines ang kuha nito sa pinakahuling rotation and resupply o RORE mission sa Ayungin Shoal. Makikita sa mga picture kung gaano kalapit ang China Coast Guard sa BRP Sierra Madre at ang pagsampa ng mga Chino sa ilang rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy habang hawak ang kanilang mga itak at patalim. Bukod sa paggamit ng itak at high-speed ramming o pagbanggang ikinaputol pa ng daliri ng isang tauhan ng Philippine Navy, gumamit din ng tear gas at sirena ang China Coast Guard nang marahas nilang pigilan ang nabalam na misyon. Samantala, namaturin ng bato ang CCG habang tuloy sa pagtirgas at pagpapatunog ng sirena para tangkaing bulabugin ang resupply mission. Sa kabila nito, hindi binunot ng Navy ang mga baril nitong nasa loob at nanatiling matatag habang ginagamot ang ilan nilang sugatang kabaro. Pinababayaran ni AFP Chief General Romeo Browner sa China ang pinsala sa mga kagamitan ng Pilipinas na sinira gamit ang mga bolo. Pinababalik din ni General Browner ang mga inagaw na armas at iba pang gamit ng mga Chinese personnel mula sa mga sundalong Pinoy. Ayon sa AFP Chief of Staff, hindi papayag ang sandatahang lakas na basta na lamang kunin ang mga ito ng mga ito ang mga armas ng Navy, Philippine Navy. 7 baril ang nakuha ng China Coast Guard sa nasabing insidente at kung saan ay 8 sundalo ang Pinoy ang sinasabing sugatan kabilang ang isang naputulan nga ng daliri. Ay magandang balita doon sa mga tumatangkilik sa Kadiwa stores. Inaprubahan na po ng NFA Council ang pagbebenta ng kanilang luma ngunit maayos pang kondisyong rice stock sa Kadiwa stores. O hindi sa paboritong mga kanto dealer o trader. Sa Kadiwa stores ibebenta sa halagang 29 pesos kada kilo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., tutugunan ng Bigas 29 Low Price Rice Program ang pangangailangan ng mga nasa below poverty threshold. Makikinabang anya rito ang mga nasa vulnerable sector gaya ng mga may kapansanan, solo parents, senior citizen at indigenous people. Hindi na lang 4-piece beneficiaries. Kasama na ang mga single parent, solo PWDs, mga seniors, buntis. Mga buntis. Buntis. Sabi ni Laurel, maaari silang bumili ng 10 kilo ng bigas kada buwan sa ilalim ng programang inilarga na sa ilang Kadiwa stores. Ulitin natin yung panawagan ng 2x2, damihan ninyo ang Kadiwa stores. Kahit na puro bigas lang ang tinda niyan. Sa umpisa. At ito pa, may good news pa. Merong ilang mga malalaking grocery stores na maglalagay na rin ng corner para sa parang Kadiwa. Yung Pure Gold yata, kumpensero, ayos na. Magandang balita yan. At meron pang ibang mga supermarket, groceries and supermarket na magpapasok na rin ng mga ganyan. Hindi lang murang bigas na 29, pati na rin yung ibang mga murang agricultural products. Yun ang importante. Kasi accessible yan Ano ba, yung Pure Gold, may mga Pure Gold Junior pa nga kumbatsero na nandyan lang sa kanto-kanto. Okay. Samantala, sa atin namang bad news. Pambihira naman, hindi pa ako nakakahinga sa good news Pangalawa ang Pilipinas sa mga bansang pinakakulelat kung creative thinking ng mga
estudyante ang pag-uusapan. Ito po'y batay sa kauna-unahan kauna-unahang Creative Thinking Assessment ng Program for International Student Assessment o PISA na ginawa noong 2022. Sa 64 na mga bansa, umiskor lang ng 14 sa creative thinking skills ang mga 15 anyos na mag-aaral sa Pilipinas, malayo sa itinagdang 33 points. Pinakakulelat naman ang Albania sa score na 13, habang bandera sa taas ng creative thinking ang mga estudyante sa Singapore, South Korea, Canada, Australia, New Zealand, Estonia at Finland. 7:41 ng umaga. Susunod! Dito po! O yun daw naglabas ng SALN at iba pang dokumento ni Mayor Alice Guo, madedemanda. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:41 in the morning. This time Alas 7:46 nang hihinayang po ang Pangulo o Chairman ng Senate Committee on Basic Education sa biglaang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd. Sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian, labi siyang nagulat sa nangyari dahil tuloy ang kanilang mga pagpupulong at pag-aksyon upang maiayos ang sektor ng edukasyon. Para kay Gatchalian, hindi daw dapat maging politiko, kung maaari, hindi politiko. Hindi politiko ang nasa DepEd. Ilagay sa nakapalit ni VP Sara. Pupursige din daw po nila ang pagpapatupad ng K-10 matatag curriculum kahit na nagbitiw na si VP Sara sa posisyon. Yun ang aking panawagan, Jerry, sa liderato na yung mga USEC at ASEC sana manatili dahil ito yung mga workforces. Nakita ko with my own eyes na sila talaga yung on the ground at yung detalye sa kanila talaga bumabagsak. Ang tinig ni Senator Win Gatchalian. Isang sako na naglalaman ng bangkay ng isang lalaki ang natagpuan sa may 10 metrong lalim na bangin sa barangay Tanggoy, Balayan, Batangas. Isang concerned citizen ang nakakita sa sako na may nakausling paa, kaya agad itong inireport sa pulisya. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Merlin Pineda ng Balayan Police, nasa advanced stage na ng decomposition ng bangkay na may suot na itim na short at shirt, may tato sa kanan at kaliwang braso. Batay sa paunang investigasyon, ang tamo ng mga saksak sa katawan ang hindi pa kilalang biktima. Balak daw po ng kampo ni suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na maghain ng kontrademanda sa mga nagsapubliko ng kanyang mga legal na dokumento, kabilang na ang SALN at birth certificate. Kausapin natin ang legal counsel, abogado ni Alice Guo, si Attorney Stephen David. Attorney David, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga, Katunying at saka Ka Jerry. Thank you. Opo, kumusta na po si Mayor Alice Guo? Well, okay naman siya, pero syempre daming problema. So, ganun talaga buhay. Pag tumama yung bagyo, ganun talaga. Opo. Sunod-sunod. Sino ho ba si Guo Huaping? Hindi ba siya rin yun? Hindi siya yun. Categorically sinasabi niya, hindi siya yun. Makita mo naman yung litrato, 13 years old, tapos iba naman itsura. Sino ho yun? Hindi niya alam kung sino yun. Hindi niya ho kilala? Hindi niya kapatid o hindi niya kamag-anak? Hindi niya, sabi niya sa akin, hindi niya kilala yun. So, siguro mas maganda dyan kung sino yung nag-a-allege niyan, kung sino yan. Hindi, prove nila yun kung sino yun. Naman sa patat natin, meron tayong presumption of innocence, saka kung sino nag-a-allege yan, magpatunay na lang doon. Yung pong pinakita na picture, attorney, passport yung maliit no? Yung malabo. Passport yung may picture na maikli pa buhok. Pero may picture na nando sa gawing kanan. Ito kung nakikita nyo, yung ID picture. Yung po bang ID picture ay recent o luma na ba yun? Alam mo, Katunying, ganito kasi yan tayo. Tayo, siyempre, abogado tayo. Diba? Para makapag-comment tayo sa isang dokumento, kailangan may scrutinize para ma-validate natin yung genuineness at saka yung execution. O ma-authenticate natin kasi yan, ang proseso dyan,
iharap sa atin yung original niyan. Tapos, itira natin, tapos i-compare natin, tapos kung merong nag-execute niyan, kung merong gumawa, i-cross-exam natin, ito ba ganito. Para po yan sa photocopy sa isang electronic copy. Hindi ako makakapag-comment niyan. Nangyayari kasi ngayon, parang may opinion yung senador, may opinion yung ibang tao, tapos meron kayong sinasabi na sarili nyong version ng kwento, no? So, ang point dito is to present these documents sa husgado. Ganun ba yung gusto niyo sabihin? Sa proper form. Kasi, alam mo, yung trial bulk publicity, napakahirap niyan. Kasi ngayon, pagka na-convince mo yung tao na itong tao na to guilty, kahit mapatunayan sa husgado, hindi na sila naniniwala. Pero sa husgado kasi, nalaman natin katotohanan, kaya nga rule of law tayo eh. Ang hirap lang, pag yung isip ng tao, ganito na, guilty na siya, hindi ko naman sinasabing fake o original yung mga dokumento. Kaya lang, husgado kasi ang magdedetermine yan. Pero kung ngayon pa lang, nahuhusgahan na tayo dahil sa mga publicity na yan, trial by publicity, hindi naman fair yun, kahit naman sino sa atin. Sabagay, ang dali ngayong maglabas ng mga dokumento na saka akala mo, pati video, kumbachero. Akala mo original. Hindi ho ba, nung makita ho ba ito ni Mayor Alice, hindi ba sinabing, ako nga yan, pero nilagay lang yung picture ko dyan? Yun na nga, sabi niya, hindi niya kilala yung guwaping. Pero yung picture ho sa kanan na malaki, siya yun eh. Siyang siya, si Mayor Alice ito di ba? Pwede namang siya yun, pwedeng hindi. Kaya lang, hindi natin premature nga to comment kasi. Kaya nga, pag ginarap nila yung husgado, sino ang nagpresenta niyan sa kanila? Sino nagbigay sa kanila? Kakatawag yan, di ba? Tapos sino naggawa niyan? Marami kasi fake, alam mo naman, slide, dali-dali. Opo. Hindi sa public nililitis. Opo. Ito pong puntahan na nga natin yung pinakapaksa kung ba't namin kayo pangunahing tinawagan. Ito pong mag-counter charges daw na plano niyong gawin. Sino po ba naglabas ng salin niya? Saka yung birth certificate niya at saka yung pong halimbawa, yung mga travel documents niya? Di ba, Katuni ka, Jerry, meron tayong Data Privacy Act. Yes. Tawag individual. Kasi alam mo, sa panahon na ngayon, daming masasamang tao, di ba? May kidnapping, may ganyan, etc. Pag nilalabas mo yung mga ganyan, mga statement of assets, etc., bawal yan. Kaya tayo may batas na gano'n. Sino naglabas? Yan, sinabit natin niya sa Ombudsman tsaka sa Senate investigation. Bakit nakarating sa media? Yung naglabas, magpaliwanag siya sa niya galing. Kasi dapat confidential yan. Hindi niya dapat, kung sinabit natin yan sa Senate investigation, for the consumption of Senate, hindi para ibulat-lat sa buong tao. At ipangalalakan na itong taon na to guilty. Tingnan mo, laki ng asset. Yes. So sino po ididemanda ninyo? Kung saan namin nakita yung mga yan. Halimbawa, kung sino nag-publish niya, kung sino. Bahala siya magdepensa kung sino yung source niya. Di ba? Pati senador ba pwede nyo ihabla? Siyempre lahat naman ng tao, no one is above the law. Kahit sabihin nila, meron kaming immunity Immunity saan niya? Privileged immunity yan kung during legislative session. Pero hindi pag sa publiko ka ng isang informasyon sa tao. Iba na yun. Opo, so just to set the record straight, even the senators na tingin nyo ay naglabas ng mga dokumentong ito at nalabag ang Data Privacy Act, kahit senador, ididemanda ninyo? Alam mo, yan kasi ang batas. Siyempre, pag tayo ba tiningnan natin dahil senator o pulubi lang yung tao tayo ba noon ay makatarungan? Siyempre dapat no one is above the law, di ba? Kung sino yung hindi ko naman sinasabing guilty sila, pero siyempre kung may sagutin nila yun, di ba? Sa batas, sagot yun. Kailan po ang filing, attorney? Actually, wala pa kaming dinadrap, wala pa lahat. Kasi right now, siyempre hindi naman ako magde-decision yan. Ang magde-decision yan, yung client. Kung kailan siya magpupush, kami naman as lawyers, legal assistance lang kami. Ngayon, as now, kino-contemplate natin yan dahil walang tigil yung pag-atake sa kanyang private life. Ang human trafficking tsaka pogo operation, ang layo na natin, boss.
Malayo na natin, personal na yung ina-atake natin. Oo. Hindi ko maintindihan bakit gano'n. In aid of legislation naman ang trabaho ng Senate. Okay. Attorney David, maraming salamat po sa Thank you, inyong Attorney. oras. Magandang umaga po. Good morning. Salamat po, Jerry Katunyig. Salamat. Thank you so much. Opo, si Attorney Stephen David, ang abogado po ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Pangunahing balita. Ay, may pachi. Mon Samson at mga taga Manila Bulletin, yung tropang extra rice dyan, hinay-hinay sa rice, ha? Kaya pala kumbatsero, ito, kinukwento sa akin ni Kuya Arnold, meron yata silang hinihingi na dokumento sa immigration. Sabi daw ng immigration, hindi kang pwede maglabas na yung ganyan. Kasi may Data Privacy Act. Confidential pala Unless yun. merong subpuena. May court order. May court order. Kaya yung mga naglalabas-labas pa rin yan, talagang magiging accountable. But of course, Yung sa immigration. Sa immigration yung at sa iba pa. Yung pang SALN. yung SALN kasi kumbatsero. Dati public record, consider as public record yan eh. Oo, pero yung detalye, hindi naman talaga for public consumption. Nire-release yung buo, yung may picture nung SALN, 'di ba? Ina-announce, senador, pinakamayaman senador, ganito, may ganito siyang kayamanan. Pero hindi detalyado. Ito yung kung ano yung kanya, yung kanyang ari-arian, kung saan nakalagay, hindi. kung saan siya nakatira, mga ganon. Talagang lalo ngayon may Data Privacy Act. Ayan, nako. Sa mga naglabas niyan, sa mga nag-post niyan, baka ma-identify kayo ni Attorney Stephen David. Kasama kayo. Pati daw senador. Pati senador, parang wala silang sasantuhin eh. Magandang umaga po kay Kuya Elmer Ngo. Nagtatanong siya kung meron daw ba kayo mga sirang bubong, pwede nang palitan. Aba, buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na! Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Number 1. Gandang umaga pala sa mga taga Bohol, kumbatsero. Maraming nanonood pala sa atin, sila ka Ed Season at Ate Nilda sa Tabalong Bohol. Andun ba sila sa Chocolate Hills? Sa Chocolate Hills. Nagtatampisaw ba sila doon sa resort doon sa sa Chocolate Hills? Anong tawag doon? Yung resort na yon? Resort World. Yung itinayo sa Chocolate Hills. Chocolate Hills. Welcome back Uncle Samuel Martires. Uy, Uncle Sam. Saan ba galing si Uncle Sam? Galing siya sa... ba? Hindi, trabaho. Alam mo naman yan. Lagi may mga convention sa kung saan napupuntahan din. Baka kailangan nyo, Uncle Sam, ng executive assistant. Yan, Uncle, baka kayo mataas ang sugar nyo, ha? Baka may stent din kayo. Ako bahala sa likod nyo, alalay nyo, ha? Hindi nga lang ganong kapugian. Ay, nako. Abangan po natin ang susunod na kabanata dito po sa politika sa Pilipinas. A line has been drawn. Eka nga, nang magbitiw po si VP Sara as DepEd Secretary, susundan ba niya ang kanyang idol? Ayan, Si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na nung nagbitiw bilang DSWD Secretary ng panahon ni ERAP, ay nanawagan na ng pagbibitiw ng Pangulo noon. Abangan natin yan. Yan ang abangan ang mga susunod na kabanata. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! Woo! Ang oras ay hatid sa inyo ng Eye Care Center ng Makati Medical Center. This time check is